Batang Ginoo, ako na lang ang piliin mong asawa. Kahit na medyo may edad na ako. Marunong naman akong mag-alaga, kung ibang babae ang pipiliin mo. At hindi kayo magkaanak, siguradong ipapadala kayo sa kampo ng mga patay para gawing pain. Hay! Pag-isipan mong mabuti, ako. Anong? Naglakbay ako sa ibang mundo. Sinong mag-aakala na ang dating hari ng mga sundalo na tulad ko ay mapupunta sa katawan ng isang hamak na sundalo sa hukbo ng Dakilang Joe. Base sa alaala ng katawang ito, tuwing kalahating taon, nagpapadala ang imperyo ng isang grupo ng mga babaeng bilanggo dito sa hangganan. Kapag hindi sila nagkaanak sa loob ng isang taon para madagdagan ang populasyon ng Dakilang Joe, pareho silang itatapon sa kampo ng kamatayan. Hoy G-Boda, ba't nagtutulog-tulugan ka dyan? Namimigay ng asawa ang kapitan, kapag hindi ka pa pumili, kahit inahing baboy wala kang makukuha. Ha ha ha, ang mga natitira na lang ngayon. Kung hindi matanda, mga may kapansanan. O kaya naman mga sakitin na halatang walang silbi sa trabaho. Sino ba ang dapat kong piliin? Aba, may nakalusot palang perlas dito ah. Siya ang gusto ko. Nabaliw na si G-Boda. Pinili pa talaga ang pabigat na yan. Iuuwi ba niya yan para sambahin bilang santo? Baka akala niya nasa bahay aliwan siya at namimili ng babae. Anong pangalan mo? Ang makasalanang si Suching yan po. So, walang aabot sa 3 sikat na pamilya ang may apelyidong ganito sa Dakilang Joe. Huwag mong sabihin. Ang ganda ng pangalan mo. Ikaw na. Sumama ka sa akin. Pinili talaga ako ng lalaking ito. Baka naman napilitan na lang siya sa sobrang kulit ng matandang babae. Kaya kung sino-sino na lang ang pinili. Bata, siguraduhin mo yung desisyon mo. Kapag nakapili ka na, wala nang bawian yan. Nakuha ko na ang hawak niyang token. Ang ganitong klaseng babae. Kung sa modernong panahon lang, luluhod ako pero hindi ko pa rin siya maabot. Bakit naman ako magsisisi? HMPH. Hahaha, isang tanga, pinakasalan ng isang pabigat. Bagay na bagay talaga sila. Hahaha. Gaano katagal mo pa ba ako babuhitin? Habang buhay. Ito ang magiging pansamantala nating bahay. Pwede mo na ba akong ibaba ngayon? Upo ka muna dyan. Lilinisin ko lang ang paligid. Ako nga pala si Suching yan. Anong pangalan mo? Baka magdala lang ako ng gulo sa'yo sa pagpili mo sa akin. Bakit naman? Ang ama ko ay si Soding Fang, ang general ng Katimugan, at pinarusahan siya ng palasyo. Ang alam ko lang, ikaw ang asawa ko. Kukuha lang ako ng pagkain. Hintayin mo ako rito sa bahay. Base sa patakaran, bawat sundalo ay may rasyon na 2 tinapay at 1 mangkok ng lugaw. Dahil bilanggo si Suching yan, 1 tinapay at kalahating mangkok ng lugaw lang ang sa kanya. Mukhang kailangan kong humanap ng paraan para sa pagkain namin ah. Sugurin na yan. Huwag kayong lalapit, bitawan niyo ako. Hahaha, ganda, gusto ng pinuno namin na painitin mo ang kama niya. Isang malaking grasya yun para sa'yo, kaya huwag kang magpapakipot. Hehe, tanggapin mo na ang kapalaran mo rito. Akala mo ba prinsesa ka pa rin ng isang mayamang pamilya? Dalhin na yan. Itigil nyo yan. HMP, ano? Gusto mo bang magpakabayani, duwag? Ayos ka lang ba? Pumasok ka muna sa loob. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Lumalakas na ang loob mo ah. May gana ka pang maghamon sa akin. Kung nag-iisip ka, ibigay mo na ang asawa mo para pampainit sa kama ni Kapitan. Kung hindi, tatapusin kita ngayon din. Paano kung ayoko?
Ilang taon din na puro bagbog ang inabot ng katawang ito sa kanila, pero iba na ngayon. Ako kaya ang hari ng mga sundalo sa nakaraang buhay ko. Kahit payat at mahina ang katawang ito ngayon. Nakaukit na sa mga buto ko ang sining ng pagpatay. Nagre-rebelde ka na ah. Hiya. Ah. Ahiya. Hihi. Ah. G-Ergo. Pasisisihin kita kung bakit ka pa ipinanganak. HMP. Gusto mong baliin ko ang leeg mo ngayon din. G-Boda. Huwag kang magkakamali. Hindi ka palalampasin ni Kapitan. HMP. Sabihin mo sa kanya na haharapin ko siya. Leyes. Di ba sabi ko sa'yo manatili ka lang sa loob? Nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Ayos lang ako. Kumain na tayo. Rasyon mo ito. Ako na. Kunin mo na. Hindi naman ako gutom ngayon. Maraming salamat. Asawa kita. Sino pa ba ang poprotektahan ko kundi ikaw? G-Ergo. Lumabas ka rito. Huwag kang mag-alala. Dati-rati kapag nakikita ako nitong si G-Boda, parang siyang dagang takot na takot sa pusa. Wala siyang lakas ng loob na hamarang ng ganito sa harapan ko. Bakit parang ibang tao siya ngayon? Ang kapal ng mukha mo, G-Ergo. Lumuhad ka sa harap ko. Ang isang tunay na lalaki ay lumuluhod lang sa langit at sa kanyang mga magulang. Sino ka ba sa akala mo? Wala kang karapatang paluhurin ako. Aba, tumatapang ka na ah. Kapitan Leo, sa mga nakalipas na taon, ninakaw mo ang mga parangal ko ng 13 beses, at 27 beses mo akong ipinahiya. 9 beses mo rin akong binugbog. Hindi ba't oras na para magtuos tayo? Paano mo ba gustong magtuos? Mula ngayon, akin na ang mga parangal na pinaghirapan ko. HMP. Ha ha ha. Naniniwala ka ba na sa isang salita ko lang, kaya kitang ipaglaho ng walang iniiwan na bakas? Kung ganoon, Kapitan Leo, naniniwala ka ba na sa isang iglap lang, papatikiman kita ng 3 magkakaibang paraan ng kamatayan? Ang lakas ng loob mo, G-Ergo. Wala kang galang kay Kapitan. Kung gusto nyo siyang sambahin na parang Diyos at magpapaalipin kayo sa kanya. Problema nyo na yun. HMP. Mula ngayon, tapos na akong magpauto sa inyo. HMP, HMP, HMP. May kutob akong nakikipagsabuatan sa kaaway at nagtataksil sa bayan itong si G-Boda. Ang babae sa loob ay isang especially iyan ng mga barbaro. Hulihin sila. Kung manlalaban sila, patayin nyo na agad. Itigil nyo yan. Anong ginagawa nyo? Sa kalagitnaan ng laban kontra sa mga Hyuga, nangangatog ang mga tuhod nyo sa takot. Ang tatapang nyo naman yata dito. Kapitan, pinaghihinalaan ko po na nakikipagsabuatan si G-Boda sa mga kalaban. Huhulihin na po sana namin siya, para dalhin sa inyo at hintayin ang inyong hatol. May ebidensya ba kayo? Kikutob ko lang po. Ang babae sa loob ang especially iyang pinadala ng mga Hyuga. Sinadya niya pong pumunta rito para makipagkita kay G-Boda. Huwag kang mag-alala, iimbestigahan ko ito ng maigi. Kung mayroon mang nakikipagsabuatan sa kalaban at nagtataksil sa bayan, ako mismo ang paputol sa ulo niya. Pero, kapag napatunayan kong hindi sila especially iya, at ikaw lang ang naninira sa kapwa mo sundalo, ulo mo ang puputulin ko. Maliwanag ba, Kapitan? Hinala ko pa lang naman po ito sa ngayon. Sisiguraduhin ko po muna. Kapitan, huwag na kayong kabahan. Pumunta lang ako rito para magbigay sa inyo ng kumot. Shaoli, nandito na ako sa tapat ng pinto nyo. Ayaw mo pa rin ba akong harapin?
Isang pagbati po mula sa anak ng isang makasalanang opisyal. Kagalang-galang na kapitan. Walang ibang tao rito, kaya hindi mo na kailangang maging formal. Malaki ang utang na loob ko kay General So dahil sa paggabay niya sa akin. Nang pagbintangan siya, wala man lang akong nagawa. Sobrang nakonsensya ako. Kuya Chen, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Sa mga oras na ito, ang pagdalaw mo sa akin ay labis ko na pong ipinagpapasalamat. Kuya Chen, pasok po kayo at maupo. Sa nakalipas na kalahating taon, patuloy kong inimbestigahan ang nangyari kay General So. Kaso, nandito ako sa hilagang hangganan kaya hindi ako makaalis. At kaunting bakas lang ang nahanap ko. Ngayong nandito ka na sa Langfeng ko. Manatili ka na lang muna rito ng payapa. Pero dapat ilihim mo ang pagkatao mo. Para hindi ka na mapasok sa gulo. Maraming salamat po, Kuya Chen. Hay nako, magkapatid na ang turingan natin, huwag ka nang magpasalamat. At ikaw naman bata ka, napakaswerte mo talaga. Ang mapang-asawa ang napakaganda kong nakababatang kapatid. Kahit bumagsak ang pamilya ni Shaoli. Kapag sinubukan mo siyang saktan, makakatikim ka sa akin. Huwag po kayong mag-alala, Kapitan. Ang asawa ay dapat minamahal. Bakit ko naman siya sasaktan? Ha ha ha. Mula ngayon, kapag tinangka ulit ni Liuwo na ang kininang mga natamo mo sa labanan, sabihin mo agad sa akin. Ako ang bahala sa kanya. Maraming salamat po, Kapitan. Ha ha, sige na, hindi ko na aabalahin ang oras ninyong mag-asawa. Gabi na, ipagpabukas mo na lang kaya yan. Mauna ka nang matulog, may ginagawa pa kasi ako. Sa ngayon, malaki na ang hidwaan namin ni Liuwo at ng mga kasamahan niya. Kahit na iniligtas ako ni Chen Shenjiang ngayon, sundalo pa rin ako sa ilalim ni Liuwo. Kayang-kaya niya akong pag-initan at ipahamak ng napakadali. Baka sa susunod na misyon namin, bigla na lang akong mamatay ng hindi oras. At kahit imbestigahan pa iyon ni Chen Shenjiang pagkatapos, madali niyang idadahilan na namatay ako sa sagupaan kontra sa kalaban. Isa pa, tinulungan lang naman ako ni Chen Shenjiang ngayon dahil sa pinagsamahan nila ng ama ni Su Qingyan. Kung gusto kong maging protector ko siya, kailangan ko pa ring patunayan na may kakayahan at halaga ako. Mahal ko, anong ginagawa mo? Mahal ko, bakit ka ba nakatitig sa akin ng ganyan? Nagpapasalamat lang sa mga ninuno. Nakabingwi talaga ako ng kayamanan. Ha ha ha, mabuti at hindi mo ako pinandidirian, mahal ko. Napakaswerte ko naman. Hindi pa magaling yang sugat mo sa paa, umupo ka na muna bilis. Nalagyan ko na ng gamot kagabi, medyo umayos na rin ang pakiramdam ko. Kilang, anong ginagawa mo? Gumagawa ako ng pana. Pana, ang dami ko nang nakitang ganyan sa kampo ng tatay ko dati, pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong disenyo. Iba ang panang ito sa lahat. Malalaman mo rin kapag natapos ko na to. Hey, G-Ergo, mag-assemble daw sa kampo. May misyon ba tayo? Mukhang tayo na naman ang magpapatrolya sa hangganan. Mag-iingat ka ha. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Hintayin mo ako rito sa bahay. Babalik din ako bago dumilim. HM. Kung handa na ang lahat, tara na. Ano, hindi nyo na ba napigil ang umatake? G-Ergo. Katapusan mo na ngayon. Wala kang utang na loob. May ganak ka pang kalabanin ako ha. Sana matuto ka na ng leksyon sa susunod mong buhay, Corporal Leo. May kasabihan nga, namamatay sa daldal ang mga kontrabida. Narinig mo na ba yun?
Kapatid na G-Boda, pinilit lang ako ni Liyuwo na apihin ka dati. Parang awa mo na, wag mo akong patayin. Susundin ko na lahat ng iuutos mo. Sige, palalampasin ko to. Patayin mo siya. Ha? Wang Erzu, anong ginagawa mo? May kalaban. Umaatake sila. Base sa direksyon at anggulo ng dalawang palasok kanina, may dalawa o higit pang kalaban. Nakatago sila sa magkabilang direksyon. Kung ikukumpara sa nakaraan kong buhay, masyado pang mahina ang katawang ito. Kahit sanay na ako sa bugbugan dito sa hangganan, kulang na kulang pa rin ako sa nutrisyon. Bilisan nyo pa. G-Boda, anong nangyari? Nakaengkwentro kami ng mga scout ng Hujia. Ikaw ba ang pumatay sa 3 kalaban na to? Isa lang po ang napatay ko. Ang dalawa ay pinatay ni na Corporal at Johao. Nasaan na sila? Patay na silang lahat. Ipagutos mong maghanda sa labanan ang buong hukbo. Dagdagan ang mga tropang nagpapatrolya sa hangganan. Pasusunod po, ang batang ito, kahit na naliligo siya sa sarili niyang dugo. Ilang mabababaw na sugat lang ang nakuha niya, at wala namang seryoso. Masyado lang siyang napagod. Ayos na siya kapag nakapagpahinga. Kapitan, naiuwi na po namin ang mga bangkay ni Liyuwo at ng dalawa pa. MHM. Nagbibigay galang po sa kapitan. Sige na, tayo na lang namang dalawa ang nandito. Huwag ka nang magpanggap pa. Bilib din naman ako sa iyo bata. Hindi mo lang nagawang baligtarin si Liyuwo. Napabagsak mo pa mag-isa ang 3 scout ng Hudyo. Sabihin mo nga, dapat ba kitang parusahan? O dapat ba kitang bigyan ng pabuya? Paano po nalaman ng kapitan? Ha, ginalit mo si Liyuwo kahapon. Sa ugali niyang laging naghihiganti. Siguradong aatakehin ka niya sa pagpapatrolya niyo ngayon. Kaya nagpadala ako ng mga taong palihim na susunod sa inyo. Halika, uminom ka muna nito para may naita ng katawan mo. Hey! Hindi mo na ako kailangan pasalamatan. Inaalagaan lang kita alang-alang kay Shaoli. Hindi ko lang inaasahan na may tinatago ka palang galing. Biruin mo, napatumba mo ang 3 Hujia na scout ng ganoon kabilis. Tapos wala ka man lang kahit anong gallows. Hindi mo ba alam na isang malaking bawal sa militar ang patayin ang kapwa mo sundalo? Ayon sa batas militar ng Dazhou, pwede kitang hatulan ng kamatayan dito mismo. Kung hindi ko sila pinatay, ako ang papatayin nila, para mabuhay. Wala na akong ibang magagawa. Isa pa, kung gusto talaga akong parusahan ni Kapitan, di sana pagbalik ko pa lang sa kampo, hinuli na agad ako. Hindi ko akalain na si G-Boda, kahit bata pa, ay napakatalas mag-isip, kung hindi ko siya pinasundan sa mga tauhan ko. Baka nalusutan na talaga niya ako. Iba ka rin talaga, bata. G-Boda, makinig kang mabuti sa akin. Sina Liyuwo at ang dalawa pa ay namatay sa kamay ng mga Hujia. Ipapaulat ko na ito bilang karangalan sa serbisyo nila. At ipapadala ang kanilang pensiyon sa mga pamilya nila. Kahit na walang kwenta si Liyuwo. Isang tunay na opisyal sa militar ang bayaw niya. Kapag nalaman niyang napatay si Liyuwo sa labanan, siguradong magpapadala iyon ng mag-iimbestiga. Kaya dapat handa ka sa anumang mangyayari. Kapag may nasabi kang mali, pareho tayong mapupugutan ng ulo. Huwag kayong mag-alala, sir. Alam ko ang ginagawa ko. Si Shaoli ang kaisa-isang naiwang kadugo ng general. Kaya dapat mong alagaan siyang mabuti. Oo nga pala, mamaya, kunin mo na ang pabuya mo. Bumili ka na ng mga gamit sa bahay. Medyo matatagalan pa bago dumating ang pabuya mo mula sa selebrasyon. G, mahal ko, ayos lang ako.
Ha ha ha, napakatamis naman talaga ng pagmamahalan ninyong dalawa. Patawad po, sir. Wala po akong intensyong makaabala. Wala namang ibang tao rito, kaya huwag na kayong masyadong formal. Sige na, isama mo na ang asawa mo para kunin ang pabuya ninyo. Sige. Ngayong may sarili na kayong bahay, sigurado akong magluluto na kayo roon. Hindi nyo na kailangang makipagsiksikan para lang sa rasyon ng pagkain sa kampo. Uy, Ginoo, ang ganda naman ng asawa mo. Ang haba at tuwid na tuwid pa ang buhok niya. Bagay na bagay sa kanya itong suklay na yari sa sungay. Mahal ko, marami pa tayong pagkakagastusan sa susunod. Kailangan nating magtipid. Kumikita ako ng pera para may magastos ang asawa ko. Mas marami pa akong maipapanalong laban para mas lumaki pa ang kikitain natin. Mahal ko, anong klaseng luto ito? Bakit ngayon ko lang ito nakita? Ang tawag dyan ay hot pot. Nabasa ko lang ang paraan ng pagluluto nito sa isang aklat ng mga kakaibang kwento. Kung gusto mo, ipagluluto kita palagi nito. Mahal ko, napakabuti mo talaga sa akin. Asawa ko, gaano ba talaga kalakas itong pana mo? Bakit may ganito kalakas na pana sa mundo? Biruin mo, itong pader na lagpas isang talampakan ng kapal ay hindi lang basta-bastang lupa. Matigas pa ito sa bakal na baluti. Ang mga ordinaryong pana, hindi man lang tatagos dyan. Kahit ang panang aabot ng 40 libra ang bigat, hanggang 3 o 4 na pulgada lang ang ibabaon. Pero ngayon, mismong kalahati ng palaso ang bumaon. Muntik na nitong tagyusin ang buong pader. Nakakabilib talaga. Siyempre, tignan mo muna kung sino ang gumawa niyan. Nabalitaan kong nakapatay ka raw ng isang huna magnanakaw kahapon. Sinwerte lang po. Walang siniswerte sa gitna ng labanan. Hey! Gusto sana kitang pakiusapan na tulungan akong baguhin ang disenyo ng mga palasong ito. Bakal na palaso ng mga Hudya. Dahil nakapatay ka naman ng isang espesyaliya ng mga Hudya. Tutulungan kitang ayusin ito. Sabihin mo, paano mo ba gustong baguhin? Ang 3 talam ng dulo ng palaso ay dapat pantay-pantay, at dapat tuwid na tuwid ang mga gilid nito. Kung hindi, lilihis ito kapag panyana. Tsaka kailangan din itong lagyan ng 3 kalawit. Sa ganitong paraan, masusugatan ulit ang kalaban kapag hinugot ito. Saan mo ba nakita ang ganitong disenyo ng palaso? Ako lang ang nakaisip niyan. Kunin mo bago dumilim. Dahil sa paglinis at paglagay ng gamot noong nakaraang araw, mas mabuti na ang sugat ko ngayon. Pero kailangan pa ng ilang araw bago ito tuluyang gumaling. Mukhang kailangan kong puntahan si Lolo Song para humingi ng gamot sa sugat. Mas mabuti na ang sugat mo. Magpahinga ka pa ng ilang araw at makakalakad ka na. Kung gamot sa sugat lang din naman ang pag-uusapan, wala nang tatalo pa sa Yunnan Bayaw mula sa nakaraan kong buhay. Lolo, kailangan ko ng mga halamang gamot na ito. Para sa sugat, Ginoong G, ano na naman ba iyang ginagawa mo? Gumagawa ako ng isang uri ng gamot sa sugat. Kapag nagamit mo ito, gagaling ang sugat mo sa loob lang ng ilang araw. Talaga ba? Hindi ko akalaing marunong ka rin pala sa panggagamot, Ginoong G. Anong pakiramdam? Bakit parang ang bango naman yata ng pulbos na ito? Parang lumamig ang sugat ko. Ganyan nga dapat. Ano sa tingin mo? Siyempre, wala na akong masasabi pa sa galing ni Maestro Yang.
Nagustuhan ko ito. Pero para magamit ang bakal na palaso na ito, kailangan ng lakas ng 30 pana. Sa liit mong iyan, kaya mo bang hamatak ng ganiyang kabigat na pana? Gumawa ako ng sarili kong pana, na madaling makakapana nitong bakal ng hanggang 200 o 300 hakbang. Sige lang, magyabang ka pa. Baka pati kalabaw, umiwas na kapag nakita ka dahil sa kayabangan mo. Magkano lahat ito? Huwag mo nang intindihin ang bayad. Basta patayin mo na lang ang maraming magnanakaw na ho. Ha ha ha. G. Boda, anong problema? Gabi na, kailangan na nating matulog. May sumusugod na kalaban. Manatili ka lang sa loob ng bahay at huwag kang lalabas. Mag-iingat ka. Ako ang bahala. Chen Shenheng, nandito na ang lolo mo, bakit hindi mo pabuksan ang tarangkahan at sumuko? Badulay, ilang beses na tayong naglaban, hindi mo ba alam na ang mga sundalo ng Dakilang Zhou ay mas gugustuhin pang mamatay sa laban kaysa sumuko ng buhay? Ha ha ha. Kung ang Dakilang Zhou sana noon iyan, baka matakot pa ako sa inyo. Pero ngayon, basag na at bulok na hanggang buto ang Dakilang Zhou. Tanungin mo ang sarili mo, ang emperador ba na nakaupo sa trono at ang mga opisyales niya? May pakialam ba sa kung mabuhay man o mamatay kayo? Badu Oli. Sa tingin mo ba tatalab sa akin ang mga walang kwentang panlilinlang na iyan? Sugod. Nakita mo ba yun, Chen Shenjiang? Kaya kung kunin ang walang silbi mong buhay kahit kailan ko gusto. Ha ha ha. Sumusobra ka na, magpakawala ng mga palaso. Sinong pamana niyan? Umabot ng 250 hakbang ang layo. Ang galing. Patayin sila. Kamahalan. Ang pamana kay Chen Shenheng at pumatay kay Biao Zhang Laoma kanina, ay iisang tao lang sigurado. Bilis, silipin ninyo kung may mga nakatago pang sundalo sa hukbo ng mga Hujia. Kapitan, ngayon lang po namin nalaman. Ito po ay itinira ni Sargento Cao Xiaohu ng unang pangkat. Mahal na kapitan, napag-alaman ko po, na ito ay itinira ni G. Boda ng ikalimang pangkat, HMM. Kahangalan, sino ba iyang G. Boda na iyan? Ang lakas ng loob niyang angkinin ang tagumpay ko. Dalhin ninyo silang dalawa rito sa harap ko. Sino sa inyong dalawa ang tumira ng 3 palasong iyon kanina? Mahal na kapitan, ako po ang tumira niyon. G. Boda, mag-isip-isip ka muna bago ka magsalita. Ang pangaagaw ng tagumpay sa laban ay may katumbas na matinding gulpi. Kahit hindi gaanong kilala ng orihinal na may-ari ng katawang ito si Cao Xiaohu, narinig na niya na siya ang anak ng pinuno ng unang pangkat na si Cao Shuyi, at nagsisilbing sarhento. Gusto lang talagang agawin ng mag-amang Cao ang tagumpay na ito. Mahal na kapitan, ang 3 palasong iyon po ay ako ang tumira. Ang kapal naman ng mukha mo, G. Boda. Sa harap pa talaga ni kapitan mo inaangkin ang hindi mo naman ginawa. Ling Ergo, ang galing mo ring mag-imbento ng kwento ano.
Sa tingin mo ba kaya mong humigit ng 30 kilong pana? G-Boda, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sabihin mo ang totoo. Ikaw ba talaga ang tumira ng 3 palasong iyon? Opo, ako po talaga ang tumira. Kung nagsisinungaling man po ako, handa po akong tumanggap ng parusa. Nakakatawa, sinasabi mong ikaw ang tumira. Kung ganoon, sabihin mo nga sa akin, anong pana ang ginamit mo? Anong pana ang hinigit mo? At anong palaso ang ginamit mo? Ang ginamit ko ay 40 kilong panang gawa sa sungay ng kalabaw. Ang palaso ay gawa sa kahoy na may balahibo at dulo na hugis dahon ng willow. Mahal na kapitan, ang ginamit ko po ay ang sarili kong gawang pana na nakakabutas ng baluti. Ang mga palaso po ay may espesyal na 3 talem. Sa buong pasong Langfeng, ako lang po ang gumagamit nito. Sinasabi mong ikaw mismo ang gumawa ng panang ito. Tama po, puro forma lang naman ang panang ito, wala naman akong makitang kakayahan nito na makamete. Akala mo ba ganoon kadaling lokohin si kapitan? Haha, mahal na kapitan. Sa totoo lang po, ang panang ito, hindi lang bakal na palaso ang hindi kayang itira. Kahit ang mga ordinaryong palaso ay hindi aabot ng 100 hakbang ang layo. Palaso. Ito po ay gawa ni Panday Yang. Nung isang araw po, habang nagpapatrolya, nakuha ko po ito mula sa isang kalabang especially iyan ng Hyuja. At ipinaayos ko po ito kay Panday Yang. Patawagin ninyo rito si Panday Yang. Masusunod po. Lumabas kayo ng lungsod at hanapin ninyo ang ganitong klaseng bakal na palaso. Masusunod po. Mahal na kapitan, para sa akin po ay napakalinaw na ng issue. Gusto lang talagang agawin ni G-Boda ang tagumpay ni Cao Xiaohu. Wala na po tayong dapat pang imbestigahan. Mga kawal, pumunta kayo sa unang pangkat at magdala kayo rito ng 2 saksi. Masusunod po. Mahal na kapitan, sa tingin ko po ay hindi na ito kailangan. Wala po ba kayong tiwala sa pagkatao ko? Siyempre, may tiwala ako sa iyo, pinunungkaw. Pero dahil doon, kaya mas kailangan nating malaman ang buong katotohanan. Para hindi rin mapag-isipan ng masama ang inyong mag-ama, hindi ba? Kayo, nakita nyo ba kanina? Kung paano pinatay ni Cao Xiaohu ang general ng kalaban, at pinabagsak ang kanilang watawat. Kinakausap kayo ni Kapitan, bakit bigla kayong napipirian? Sumagot na kayo. Sabihin mo ang totoo. Ipagpaumanhin po, mahal na commander. Kitang-kita ko po talaga. Panyana at napatay ni Sargento Cao Xiaohu ang general ng kalaban na si Badulay. Nakita ko rin po, saktong tumama ang palasong iyon sa dibdib ni Badulay. Mahal na commander, nakita ko nga po na nagpakawala ng ilang palaso si Sargento Cao Xiaohu. Pero kung tumama ba sa puntirya o hindi, hindi ko na po masyadong nakita. Mahal na commander, nahanap na po. Mahal na commander, nandito na po si Maestro Yang. Isang pagpupugay po, mahal na commander. Ito po ang dinala ni G-Boda sa aking pandayan kaninang umaga. Mga bakal na palaso na pinagawa niya ayon sa kanyang gusto, mahal na commander. Gawa-gawa lang po ang parangal ni Cao Xiaohu, mahal na commander. Sinungaling siya, nagsisinungaling siya, sa gamit lang niyang sirang pana. Paano aabot ang tira niya ng lagpas 250 hakbang? Huwag mong isiping dahil kinuntsaba mo si Panday Yang, maaagaw mo na ang parangal ko. HMP, sigurado ka bang sa iyo ang parangal na iyan? Kapitan Cao, ano sa tingin mo ang dapat gawin dito? Total magkaiba ang sinasabi ng 2 panig. Sa tingin ko, mas mabuting paglabanin natin sila sa pagpana sa harap ng lahat. Para malaman na agad natin ang totoo. G-Boda,
Anong palagay mo? Sige, pero pagod na ang lahat ngayon. Bukas kayo magtuos sa kampo, para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pag-isipan mong mabuti, may oras pa para umamin ka. Kayang-kaya ko po siyang patumbahin, mahal na commander. May problema ba sa palaasong ito? 1 oras lang nakalipas. May gumamit ng ganitong palaso para patayin ang general ng Hyujo na si Badulay. Ano? Susmar Yosef, anong klaseng halimaw ka bang bata ka? Ito ba ang panang ginamit mo kanina? Oo, sinong niloloko mo? 1 hamak na kahoy na pana lang ito oh. At ang luwag pa ng tali. 100 hakbang nga lang, hirap pang abutin yan eh. Malalaman mo rin bukas kapag nakita mo. Sige, siguradong pupunta ako. Samahan mo muna akong mag-ikot-ikot. Hindi ko akalaing napakagaling mo palang pamana. Hindi ko napansin noon ah. Mahal na commander, naniniwala po ba kayong ako ang nakapatay kay Badulay? Mukha ba akong tanga, sa tingin mo? Bakit kaya aatakehin ng mga Hyuja ang Langfeng Pass sa ganitong oras? Ang pinakamatibay na pader, kadalasan ay nasa Syra mula sa loob. Sino sa tingin mo ang salarin? Ihulog mo na ang pain. Basta may isda, paniguradong kakagatian sa kawil. Ano na? Umatras na ba ang mga Hyuja? Pero sigurado akong babalik sila. Mukhang hindi tayo matatahimik ngayong bagong taon. Paanong may mga ganyang kawalang hiyang tao? At isa pa, malaking kasalanan ang magnakaw ng parangal. Kaya ba nilang suwayin ang batas militar? Mahal ko, huwag ka nang magalit. Walang sino man ang makakaagaw sa parangal ko. Kuya Hazi, ang galing mo talaga. Oo nga, oo nga. Napakaliwanag ng kinabukasan mo, Kuya Hazi. Ha ha ha, makinig kang mabuti sa akin. Kung sa iyo iyan, bawiin mo. Huwag ninyong ipahiya ang unit natin. Akala niya porket wala na si Tatang Ma, madali na lang tayong paglaruan. Huwag kayong mag-alala, hindi niya maaagaw ang karangalang to. Haha. Hindi ko inakala, may paninindigan ka rin pala, bata. Kapag nakuha na natin ang pabuya, ililibre ko kayong lahat ng alak. Hahaha, G-Boda, pinapatawag ka ng commander natin. Sumama ka sa akin. Hindi ako sundalo ng unang unit. Kung may kailangan si Commander Kao, sabihin mo siya ang pumunta sa akin. Ang lakas ng loob mong sumuwi sa utos. Sino ka ba sa akala mo? Anong karapatan mong utusan ang mga sundalo ng unit natin? G-Boda, pwede ba tayong mag-usap ng sarilinan? Diretsuhan na tayo, Commander Kao, kung may sasabihin ka, dito mo na sabihin. Bata ka pa, at magaling ka rin. Lumipat ka na lang sa unang unit ko, gagawin kitang kapitan ng squad. Salamat na lang sa alok mo, Commander Kao. Pero hindi ako tumatanggap ng pabuya kung wala naman akong ginawa. Mas panatag ang loob ko sa mga bagay na pinaghirapan ko mismo. Ganito na lang, lahat ng pabuyang pilak mula sa punong tanggapan ay ibibigay ko sa'yo. Sa iyo pa rin ang posisyon ng kapitan, anong sa tingin mo? Teka, kailangan ko lang linawin ito. Akin talaga yun, at hindi ko kailangang dumaan pa sa'yo para makuha yun. Pag-isipan mong mabuti, minsan lang dumating ang ganitong pagkakataon. Bata ka pa, at mahaba pa ang lalakbayin mo. Huwag ka nang mag-abala, binigyan na kita ng pagkakataon pero tinanggihan mo pa. Gusto mo talagang mamatay ha? 250 hakbang. Tig-3 palaso ang bawat isa. Kung sino ang may pinakamaraming patama sa target, siya ang panalo. Paumanhin, Kapitan. Paano po kung parehong sumablay sa target? E di tanungin mo ang sarili mo,
Paano mo napatay si Batolay gamit ang isang palaso sa gitna ng gabi? At paano mo rin natamman ng saktong-sakto ang watawat ng kalaban? Kung handa na kayo, simulan na natin. Sino sa inyo ang mauuna? Nakakatakot talaga si Cao Xiaohu. Sa buong paso ng Langfeng, siguro siya lang ang kayang hamatak ng 40 libra na pana. Kinyo lang pa ng 30 hakbang. Baka naman si Cao Xiaohu talaga ang umaangkin lang ng karangalan. Kapitan, sisuko na ako sa pangatlong palaso. Wala na siyang lakas para hatakin ang pana sa pangatlong pagkakataon. Bata, kaya mo ba yan? Panoorin mo na lang. Malapit na nating malaman ang sagot. Uy, tignan nyo yung pana ni Jiboda. Bakit ang kakaiba ng itsura? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng pana. Jiboda, handa ka na ba? Opo, Kapitan. Handa na po ako. Simulan na. Diyos ko, paanong nangyari yon? Imposible. Kahit 50 libra pang pana yan, hindi ganyan kalakas ang pinsala niyan. Siguro, baka yung maalamat na panang gawa sa bakal lang ang makakapantay dyan. Mukhang nagkamali tayo. Si Cao Xiaohu pala talaga ang gustong umagaw sa karangalan niya. Ginoong Kapitan, itutuloy pa ba natin ang laban? Halika nga rito. Anong pangalan nitong pana mo? Tatawagin ko na lang itong Basag Baluti. Basag Baluti, magandang pangalan. May sasabihin ka pa ba? Walang hiyang bata ka. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Talagang tuturuan kita ng leksyon ngayon din. Pinunungkaw, tama na yan. Ginoong Kapitan, nagawa pa ng walang hiyang batang ito ang ganitong panloloko. Kailangan siyang maparusahan ng matindi ngayon din. Mahigpit ang batas militar. Kapag nagkamali, syempre dapat may parusa. Simula ngayon, tinatanggalan ko na si Cao Xiaohu ng posisyon bilang pinuno ng squad. Ibinababa na siya sa pagiging ordinaryong sundalo. Patay na si Matandang Maria. Sino ang susunod na magiging pinuno ng unit ng WO? Magbigay kayo ng rekomendasyon. Tutal wala naman kayong maisip, may irerekomenda ako at tingnan ninyo. Sa tingin ko, magaling si Jiboda. Kahit na medyo bata pa siya. Pero matapang siya at matalino. Ginoong Kapitan, sa tingin ko po ay hindi tama iyan. Anong hindi tama roon? Para po sa akin, walang karanasan si Jiboda sa pamumuno ng mga sundalo. Hindi po biro ang pakikipagdigma. Hindi po sapat na magaling lang siyang lumaban ng mag-isa. Kailangan niya pong panag-utan ang buhay ng ating mga kasamahan. Hindi po ako mapapanatag kung ipagkakatiwala sa kanya ang unit ng WO. Kahit na bata pa ako, nakapagbasa na rin naman ako ng mga libro tungkol sa taktika ng militar. May kaunting alam din ako sa tamang paggamit at pamumuno ng mga sundalo. At para sa akin, hindi magiging problema na pamunuan ang 3 hanggang 500 tao. Ang yabang. Amoy gatas ka pa pero ang lakas ng loob mong magsalita ng malalaki rito. Kung hindi ka naniniwala, pinuno, pwede nating subukan. Sige, paano mo ba gustong lumaban? Simple lang, pareho tayong gagamit ng 500 sundalo. Gagawa tayo ng simulasyon sa mapa ng labanan, at tingnan natin kung sino ang mananalo. Puro ka lang pala salita. Sige, pagbibigyan kita sa gusto mo. 100 kabalyero, sumugod ng diretso. Napakapabigla-bigla naman yan. Hay, masyado pa talagang bata. Haha, nakakatawa. Porma sayo ng mga sibat, harapin ang kalaban. Hatiin ang mga sundalo sa 2. Umikot kayo sa magkabilang gilid. Pakawalan ang mga palaso.
Itaas ang mga kalasag. Porma sayo ng mga sundalo, magpaulan ng palaso. Pagkatapos ng 3 bugso, sumugod na kayo ng tuluyan. Liang Taishan, kung hindi ka pa sisuko ngayon, talagang mauubos at lilipulin ng tuluyan ang mga tao mo. Puro ka lang teorya sa mapa. Tsamba lang ang pagkapanalo mo. Hindi ito mabibilang. Aba, Liang Taishan, lalaki ka ba talaga? Binabawi mo ang sarili mong mga salita. Hindi sa hindi ko matanggap ang pagkatalo ko, pero ayaw ko lang isugal ang buhay ng mahigit 100 kapatid natin sa unit ng WoW. Hindi sila laruan. Walang kwenta ang puro salita lang sa mapa. Kung talagang magaling ka, subukan natin sa totoong labanan. Totoong mga sandata ang gagamitin natin. Pareho tayong mamumuno ng tig-5 tao, at magkakaroon tayo ng totoong sagupaan. Kapag nanalo ka pa rin, hindi lang ako papayag na ikaw ang maging pinuno. Susundin ko rin ang lahat ng ipag-uutos mo simula ngayon. Walang problema. Pero may isa akong hiling. Sige, sabihin mo. Dahil wala naman talaga akong sariling mga tauhan, kailangan kong pumili ng 5 tao para sanayin. Sige, bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, magkakasubukan tayo sa arena ng labanan. Hindi na kailangan ng 3 araw. 6 na oras, sapat na. Ha? Ano? 6 na oras. Ito ay... G-Boda, sapat na ba talaga ang 6 na oras? Sapat na sapat. Hali kayo, lumapit kayong lahat. Opo. Gagana ba talaga ito? Huwag kayong mag-alala. Basta't sundin nyo lang ang sinabi ko, hindi lang 5 laban sa 5. Kahit pa 5 laban sa 10, malaki ang tsansa nating manalo. G-Boda, ayokong isipin mo na nilalamangan kita. Kung hindi talaga kaya, bibigyan pa kita ng 2 araw, ano sa tingin mo? Hindi na kailangan. Simulan na natin. Gagana kaya ito? Kumalma ka, basta sundin lang natin ang mga pinagsanayan natin. Siguradong madali tayong mananalo. Masyadong malayo ang agwat ng lakas ng magkabilang panig. Wala na yatang magiging sorpreses sa laban na ito. Ang totoong labanan ay hindi lang puro salita. Si G-Boda, kumpara kay Liang Taishan, ay kulang na kulang sa karanasan. Mahihirapan siyang manalo. Simulan na. Kalasag. Sibat. Talo ako, at buong puso ko itong tinatanggap. Mula ngayon, ikaw na, G-Boda, ang kapitan ng ika-5 unit. Kuya Liang, salamat sa pagpapaubaya. Magaling, magaling. Ipinapahayag ko. Mula ngayon, si G-Boda na ang kapitan ng ika-5 unit. Sabihin mo sa akin, paano namatay ang kuya ko? General, binaril po siya ng mga sundalo ng Zhou sa Langfeng Pass. Ikwento mo sa akin ang bawat detalye ng nangyari nang walang labis at walang kulang. Nang panahong iyon po, nagpapatrolya kami. Nang biglang may lumipad na palaso, at tinamaan po si Batolay. 250 hakbang. Kaya bang tumagos ng palaso ng mga taga-Zhou sa makapal na baluti? General, hindi po kami nagsisinungaling. Si General Batolay ay talagang pinatay ng isang palaso mula sa mga sundalo ng Zhou sa ibabaw ng pader. Napakabagsik na palaso. Napakatalam ng mata ng mamamana na iyon. Timur, ikaw ay isa sa 10 pinakamagaling na mamamana ng Dakiyang. Sabihin mo sa akin. Kaya mo bang batasin ang baluti sa isang tira? General, ang 250 hakbang po ay sagad na para sa isang malakas na pana. Kahit pa gumamit ng bakal na palaso para tumagos sa makapal na baluti, kailangan ay nasa loob ng 150 hakbang para makamete. Mula ngayon, ako na ang hahawak sa hukbong ito. Ako mismo ang maghihiganti para sa kuya ko. Pero ang kahihiyang sinapit nyo, kailangan kayo mismo ang maglinis niyan. Sabihin nyo sa akin, anong dapat nyong gawin? Wasakin ang Langfeng Pass. Patayin silang lahat hanggang sa walang matira.
General, may isa pa po akong gustong sabihin. Mapagkakatiwalaan ba ang taong ito? Dati po, siya ang mismong sumulat kay General Batolay. Gusto niya raw sumuko sa hukbo natin kapalit ng isang posisyon. Nag-aalala akong baka may patibong ito. Isang oras ang nakalipas. Nagpadala ulit siya ng lihim na mensahe. Sa makalawa ng hating gabi, bubuksan niya ang tarangkahan ng bayan, at sabay tayong aatake mula sa loob at labas. Ngayong bisperas ng bagong taon, hayaan niyong ako, sikaw, ang manguna kahit pabisita lang ako. Inimbitahan ko kayong lahat para magtipon-tipon, sana ay huwag magdamdam ang ating kapitan. Wala iyon, ayos lang. Kamakalawa, may ginawang labag sa batas militar ang pasaway kong anak. Kasalanan ko, hindi ko siya naturuang mabuti, naging katawa-tawa tuloy kami sa inyo. Kaya ngayong gabi, una, iniimbitahan ko kayong lahat sa isang salo-salo. At pangalawa, para humingi na rin ng tawad sa inyong lahat. Ang alak na ito ay Shilisyang, gumastos ako ng malaki para lang mabili ito mula sa Zuaxian Pavilion sa Lingzhou. Magpakalasing tayo ngayong araw. Hali kayo, huwag na kayong mahiya kay Commander Cao. Kung magpapakalasing tayo, mukhang kulang ang isang banga ng alak sa bawat mesa. Ha ha ha, huwag kang mag-alala, kapatid na Zhu. Marami tayong alak, kapag naubos ay ipapakuha ko kaagad ang iba. Hindi basta-basta nakakatikim ang kahit na sino ng alak na Shilisyang. Kaya huwag nating sayangin ang kabutihang loob ni Commander Cao. Hali kayo, itaas natin ang ating mga mangkok para kay Commander Cao. Teka, dapat ay unahin muna natin si Ginoong Kapitan. Huwag na kayong mag-atubili, mga kasama. Kumain kayo hanggat gusto ninyo ngayong araw. Uminom kayo ng malaya, ha ha ha. Kapatid na Ling, kahit na isang hindi pagkakaunawaan ang nangyari noon, alam kong nagdulot ito ng abala sa iyo. Ngayon, humihingi ako ng tawad sa ngalan ng aking anak. Sana'y huwag mo na itong damdamin. Masyado ka namang nag-aalala, Commander Cao. Kahit na sinubukan ni Cao Xiaohu na agawin ang aking parangal sa militar. Hindi naman ikaw ang nag-utos sa kanya na gawin iyon. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa akin. Ginoong Kapitan, ang hukbo ng mga Hojia ay umatras, ngunit hindi pa tuluyang lumalayo. Patuloy silang nagmamatsyag mula sa layong 30 li. Ano bang pinaplano nilang gawin? Siyempre, naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon para wasakin ang ating lagusang Langfeng. Nananaginip sila ng gising. Sa loob ng ilang dekada, higit sa 100 beses nilang inatake ang lagusang Langfeng. 5 taon na ang nakararaan, nagpadala pa sila ng 10,000 sundalo. Hindi ba't hinarang din natin sila sa labas? Napakadaling depensahan at napakahirap pasukin ng lagusang Langfeng. Kahit magdagdag pa ng 2,000 sundalo ang mga Hojia, wala pa rin silang magagawa. Pero paano kung may lihim na nakikipagsabuatan sa kanila? Para umatake mula sa loob at labas. Sinasabi ba ninyo, Kapitan, na mayroong taksil sa atin? Sino? Lumabas siya at titingnan ko kung hindi ko siya mapayro-piraso. Commander Cao, ano ang iniisip mo? Ako, wala akong iniisip. Noon, may isang misteryosong tao na nagturo sa akin ng isang kapangyarihan. Kaya kung hulaan, ang mga bagay na nasa isip ng ibang tao. Ha ha ha, kapatid na Ling. Baka isang manloloko lang ang nakausap mo. Hindi mo iyon dapat seryosohin. Ha ha ha. Ganoon ba? Kung gayon, magandang pagkakataon ito para patunayan. Iniisip ngayon ni Commander Cao, na malamang ay nakarating na sa labas ng lagusang Langfeng ang 1,000 magagaling na sundalo ng mga Hojia. At kailangan niya lang buksan ang tarangkahan upang tuluyan na silang makapasok. Upang sakupin ang lagusang Langfeng ng walang anumang hirap o dam-anak na dugo. G. Boda, anong kalokohan ang sinasabi mo riyan?
Isipin mo na lang na sinasabi niya iyan dahil sa kalasinggan. Huwag kang masyadong kabahan. Ginoong Kapitan, bilang isang marangal na commander, paano ko papayag ang siran niya ako ng ganito? Hula ko rin na iniisip ngayon ni Commander Cao na sa loob ng 15 minuto, tatalab na ang pampatulog sa alak. At pagkatapos, susugod mula sa likuran ang mga tauhan mo at papatayin tayong lahat. G. Boda, sumusobra ka na. Paulit-ulit mo na akong sinisiraan. Akala mo ba hindi kita kayang patulan? Cao Shuyi, isa kang walang hiyang traidor. Hindi ko akalain na makikipagsabuatan ka talaga sa mga kalaban. Bitawan mo ako, Ling Ergo. Sinisiraan niya lang ako at gumaganti para sa personal niyang galit. Hindi ba ninyo iyon nakikita, Commander Cao? Tama ba ang hula ko? Akong si Cao ay palaging tapat at marangal. Kailan pa ako naging isang traidor? Ako pa yata ang gusto mong baligtarin. Kung talagang sinisiraan lang kita. Malalaman din natin yan maya-maya. Ginoong Kapitan, wala po kaming kinalaman ng asawa ko rito. Inutusan lang kami ni Commander Cao na gamitin ang alak na dala niya, at sinabi pa niyang napakamahal ng alak na ito. Yung mga tauhan niya mismo ang nagbabantay, hindi nila tayo pinapayagang hawakan yan. Alam kong wala kayong kinalaman dito, magsitayo na kayo. Ay, ito, Commander Cao. Hindi ba't dapat mong ipaliwanag kung anong nangyayari dito, Kapitan? Pakinggan mo muna ako, hindi ganito yun. Sugod. Nabusog at nakainom naman na siguro kayong lahat, di ba? Ngayon, ipapadala ko na kayo sa impyerno. Cao Shuyi, anong binabalak mo? Kuya Xiong, sa ganitong pagkakataon, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Maliwanag na gusto niya tayong ubusin lahat. Tapos bubuksan niya ang tarangkahan para papasukin ang hukbo ng mga Hyuja. Napakatalino mo nga talaga. Sayang nga lang at huli na nang malaman mo. Talagang makikipagsabuatan ka sa kalaban para maging tuta nila. Huwag naman masyadong masakit magsalita. Sabi nga nila, bawat isa sa atin ay may kani-kanyang pangarap. Hindi ba't naging sundalo tayo para umasenso at yumaman? Pare-pareho lang naman tayong sundalo. Anong pakialam ko kung ang amo natin ay ang emperador ng Dakilang Zhou o ang pinuno ng mga Hyuja? Yung mga mayayamang dugong bughaw na yun. Isang kain lang nila, katumbas na ng 10 taong sahod ko. 20 taon ko nang suot ang bakal na baluting ito. Pero wala pa sa kalingkingan ng gintong sinturon ng mga anak mayaman. Bakit ganen? Para tumaas ang ranggo at yumaman. Tinalikuran mo na ba pati ang mga ninuno mo? Haha. Tigilan mo nga ako sa mga kalokohang yan. Nangako sa akin ang mga Hyuja na kapag tinulungan ko silang sakupin ang Wolf Wind Pass, gagawin nila akong commander ng 1,000 sundalo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiisip kung gaano ka nagkakamali. Hahaha, nagkakamali, ang kasaysayan ay isinusulat ng mga nanalo. Kaya ako ang magpapasya kung ano ang tama at mali. Dahil mamatay na kayong lahat ngayon din. Pinapayuhan kitang lumingon muna at tignan ng mabuti ang sitwasyon bago ka maghusga. Anong ibig mong sabihin? Hulihin siya. Gustong-gusto kong malaman kung paano mo nabisto ang plano ko. Hindi ako yun, kundi si G. Boda. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong nanghula lang ako? Imposible, napakasekreto ng mga plano ko. Bukod sa mga pinagkakatiwalaan kong tauhan, wala nang ibang nakakaalam nito. Hinding-hindi mo to mahuhulaan. Sikreto ba kamo? Sige, iisahin ko sa'yo kung ano-ano ang mga naging pagkakamali mo. Una, ilang araw na ang nakakalipas, may mga especially iyan ng Hyuja na nagpakita sa isang lihim na daanan sa labas ng Wolf Wind Pass. Alam naman nating hindi alam ng mga Hyuja ang daanang yun, maliban na lang kung may nagbigay sa kanila ng impormasyon. Pangalawa,
Sumugod ang buong hukbo ng Hyuja para umatake sa Wolf Wind Pass sa ganitong oras. Kainahinala masyado yun. At kung isasama pa natin yung mga especially iyang nakita kanina, hindi mo may iwasang isipin na may nakikipagsabuatan sa kalaban dito mismo sa loob. Sa totoo lang, nitong nakaraang 2 araw, kami ni Kapitan ay naglagay ng mga tiktik sa paligid ng bawat commander. At nang gabi rin yun, may nakakita sa mga tauhan mong lumabas ng tarangkahan. Imposible, napakaingat ng mga tauhan ko. Walang pwedeng makakita sa kanila. Totoong napakasekreto ng mga kilos mo. Madali lang itong itago sa iba, pero malabong maitago mo ito sa sarili mong unang unit. Sino? Sino ang nagsumbong? Ako. Hayop ka, isa kang walang kwentang taksil. Papatayin kita, ng araw na yun, dahil lang sa hindi ka tungstigo para kay Cao Xiaohu, kaya ka nabugbog ng walang awa. Hindi ko inasahang ikaw na naman ngayon ang sisira sa malaki kong plano. Talo na kung talo. Kung papatayin nyo ko, bilisan nyo na. Chagatai, sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ang taong iyan? Siguro nga, tutal, sinabi niya sa sulat niya noon na palagi raw siyang ginigipit ni Chen Shenjiang. Kapag wala tayong natanggap na senyales pagsapit ng hating gabi, puputulan ko ang ulo mo. General, tingnan nyo, may senyales na mula sa Langfeng Pass. Makinig ang lahat, sugod tayo sa Langfeng Pass. Patayin silang lahat, atin ang lahat ng pagkain, pilak, at mga babae. Masama ito, umatras na tayo. Butcher, kanina pa kita hinihintay. Napakawalan Gia mo, Chen Shenjiang. Pero sabi nga nila, lahat ng panlilinlang ay patas lang sa digmaan. Balak nyo sanang makipagsabuatan kay Cao Shuyi. Akala mo ba hindi ko kayo kayang ikulong sa sarili ninyong patibong? Sugod doon sa itaas ng daanan. Bawasan ang pagulan ng mga palaso. Bakit naman? Hanggat buhay pa si Butcher, ang daan-daang sundalo ng Hojia sa labas ng kuta ay gagawin ang lahat para mabuksan ang tarangkahan at mailigtas siya. Kaya kailangan lang nating tumayo rito sa pader para pagpanayin sila hanggang sa mamatay. Dahil kapag nalaman nilang patay na ang general nila, paniguradong aatras ang mga iyan. Kapag umatras sila, hindi na magiging ganoon kadali na ubusin sila. Ang galing, napakagandang plano. Ang atake sa loob ng kuta ay dapat mukhang matindi pero puro pananakot lang. Ipunin ang puwersa sa pagpana sa mga taga-Hojia sa labas. Ang mga puwersa sa labas ng kuta. Unang bahagi. Kuta. May mali yata, umatras na tayo. Kapag hindi natin nailigtas si General Butcher, tayong lahat ang mamamatay rito. Ang galing pamana. Kapitan, sa naging labanan natin kagabi, ang mga namatay sa atin ay wala pang 10 at mahigit 20 lang ang sugatan. Kung ikukumpara sa dati nating sakripisyo na 5 sundalo kapalit ng isa, napakagandang resulta nito na halos hindi ko mapaniwalaan. Sigurado ako, kapag nakarating ang ulat na ito sa kampo ng Mubei, iisipin nilang gawa-gawa lang natin ito para magpasikat. Dahil sa matinding pagkatalo ng mga Hojia rito sa Langfeng Pass. Siguradong hindi nila ito palalampasin. Lalo pat matagal na nilang pinagnanasaan ang Langfeng Pass. Sigurado akong mangyayari agad ang susunod na digmaan. Kahit gaano pa sila karami, uubusin natin sila. Ang tangi ko lang kinatatakutan, yung baka maduwag silang sumugod. Pagkatapos ng labanang ito, kung muling magpapadala ng tropa ang mga Hojia, siguradong mas magiging handa na sila. Baka hindi na sila kay Enang pigilan ng nag-iisa nating batalyon.
Ergo Uzi, mayroon pa ba nung gamot sa sugat na binigay mo sa akin kagabi? Lihim na gamot iyon ng mga ninuno ko. Hindi pwedeng ipagkalat ang mga sangkap nun. Pero pwede kitang aigowa ng mas marami. Sige, ipaghanda mo na lang ako ng mga halamang gamot. Ipadala mo na lang sa bahay ko mamaya. Uuwi muna ako para matulog. Ako na lang ang gagawa nito.